Disclaimer: ang kwentong ito ay base sa mga sinasabing tunay na karanasan, paniniwala, at alamat na umiikot sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ang layunin ng kwentong ito ay maghatid ng kilabot, pagninilay, at pagkaunawa sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga kwentong kababalaghan. Hindi ito nilikha upang manira ng tao, relihiyon, paniniwala, o anumang grupo. Anumang pagkakatulad ng mga pangalan, lugar, o pangyayari ay maaaring nagkataon lamang at hindi sinasadya. Maging bukas ang isipan habang pinakikinggan o binabasa ang kwentong ito. Babala, ang ilang bahagi ng kwento ay maaaring hindi angkop para sa mga bata o sa mga taong mahina ang loob. Maging responsable sa pakikinig o pagbabasa. Si Isa Andoy ay isang batikang pulis mula sa Maynila. Tahimik lang siya kung magsalita pero palaban sa trabaho. Kasama niya sa serbisyo ang kanyang nobya, si Isalika, matapang, matalino, at may matalas na kutob sa mga kakaibang bagay. Pareho silang inilipat sa isang bagong assignment na hindi nila inaasahang magpapabago ng takbo ng kanilang buhay. Isang araw, tinawag sila ng kanilang hepe. Andoy. Lika. Kayo na ang padadala sa Purok San Martin. Mula pa nung isang buwan, sunod-sunod ang kaso ng mga nawawala ron. 3 bata, 2 matanda, at 1 buntis. Lahat, hindi na nakita. Nagkatinginan ang magnobyo. Ang lugar na tinutukoy ay hindi pamilyar, at ayon sa balita-balita sa radyo, maraming kababalaghang nangyayari roon. Sir, anong sabi ng mga local police roon? Tanong ni Lika. Walang local police roon. Matagal nang walang may gustong ma-assign doon. Laging nagre-resign o lumilipat. Kayo ang una naming sinabak para tapusin ang kasong yan. Walang nagawa ang magnobyo kundi tanggapin ang utos. Saka pa lamang nila nalaman na malayo-layo pala ang Purok San Martin, isang baryong napapaligiran ng masukal na kabubatan at kabundukan, may ilan lang na konkretong kalsada, at walang maayos na signal ng telepono. Bago pa man sila makaalis, isang matandang janitor sa istasyon ang lumapit kay Lika. Iha, kapag nakarating kayo sa San Martin, huwag kayong magtiwala sa mga ngiti ng tao. Hindi lahat ng mukhang tao ay tao. Napakunot ang noo ni Lika pero wala siyang naisagot. Napansin lang niyang nanginginig ang kamay ng matanda. Pagdating sa San Martin pagkalipas ng 9 na oras na biyahe, kasabay ang makulimlim na panahon at ambon na walang tigil, narating ng magnobyo ang baryo. May kakaibang katahimikan sa lugar, walang aso, walang mga batang naglalaro, at karamihan sa mga bahay ay may saradong bintana kahit hapon pa lamang. May isang matandang babae ang sumalubong sa kanila. Payat, kulubot ang balat, at may matang tila mabigat ang tingin. Mga pulis ba kayo? Tanong ng matanda, habang pinagmamasdan sila mula ulo hanggang paa. Opo. Na-assign po kami dito para imbestigahan ang mga nawawala, sagot ni Andoy. Ngumiti ang matanda ngunit tila pilit. Sige, dito na kayo matulog sa lumang barangay outpost. May mga higaan pa roon. Pero kung pwede, huwag na kayong lumabas kapag dumilim. Nagulat si Lika. Bakit po? Maraming hayop sa gabi. Hindi lang basta-bastang hayop, sagot ng matanda sabay talikod. Nagtaka man, tinanggap na lang nila ang payo. Pagpasok nila sa outpost, naamoy agad nila ang lumang kahoy, amag, at usok ng kandila. Walang kuryente. May generator pero sira. Sa silong ng outpost, may lumang altang may nakasinding kandila, larawan ng isang bata, at mangilan-ngilang dahon ng banaba at bawang. Unang gabi sa purok habang nagpapahinga sa sahig gamit ang mga sleeping bag, biglang tumahol ang aso sa labas, sunod-sunod, galit na galit. Nagkatinginan ang dalawa. Sinilip ni Andoy ang bintana pero wala siyang nakita. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, may kumaluskos sa bubong. Pusa siguro, sabi ni Lika, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero nang tumingin siya sa kisame, may dumadating na mahinang tunog ng paggasgas, parang kuko sa kahoy. Tumingin siya kay Andoy at sabay silang humawak sa baril. Biglang thump. May bagay na bumagsak sa labas. Tumakbo sila palabas. Pero wala silang nakita kundi isang manok na puti, duguan, at putol ang ulo. Walang tao. Walang hayop. Pero ramdam nilang hindi sila nag-iisa. Pagkilala sa unang kaalyado kinabukasan, nagtungo sila sa pinakamatandang bahay sa baryo, bahay ni Lolo Obet, ang tanging kilalang albularyo ng lugar. Alam kong darating kayo, bungad ng matanda habang pinapapasok sila. At alam ko rin na hindi ito magiging madali. Lolo, totoo po bang may aswang dito? Tanong ni Lika.
Hindi agad sumagot ang matanda. Bagkus, kumuha ito ng maliit na bote na may langis at pinatulo sa isang baso. Kapag ito'y kumulo, may aswang sa paligid. Pagpatak ng huling tulo, agad itong kumulo na parang nag-aapoy. Tumitig si Lolo Obet sa kanila. Hindi ito basta kasong krimen. Bawat nawawala rito, may katumbas na alay sa mga nilalang sa dilim. Kinabukasan ng ikalawang araw, hindi pa rin mapakali sina Andoy at Lika sa mga nakita't narinig nila noong gabi. Ang misteryosong iyak ng bata sa labas ng outpost, ang putol na manok, ang pagkalusko sa bubong, malinaw na may mga puwersang gumagalaw sa baryong iyon na hindi nila maipaliwanag. Ang misteryosong bata alas 6 ng umaga, pinuntahan ng magnobyo ang bahay sa may pinakadulo ng purok. Ayon sa tala ng barangay, dito nakatira ang isang pamilya na napaulat na nawalan ng anak ilang linggo na ang nakalipas. Pagkarating nila sa lugar, sinalubong sila ng isang ginang, si Aling Maritz. Mukha siyang lanta, parang ilang araw nang hindi natutulog. Nasa gilid niya ang isang lalaking parang wala sa sarili, nakatingin lang sa sahig. "Ma'am, pulis po kami. Narinig po namin na nawawala ang anak ninyong si Rhea." Napangiti si Aling Maritz. "Ay hindi ho nawawala. Nandito lang si Rhea. Ayun naglalaro sa likod." Nagkatinginan sina Andoy at Lika. Pumunta sila sa likod pero walang batang nakita. Isang bakanting damuhan lang ang naroon, may basang laruan, at may punit na palda. "Nasaan po siya?" tanong ni Lika. "Lagi ko siyang naririnig. Nakikipaglaro pa nga siya sa akin gabi-gabi. Diyan lang siya sa tabi ko natutulog," sabay turo ni Aling Marites sa isang lumang duyan na walang laman. Hindi makapaniwala si Lika. "Ma'am, kailan niyo po huling nakita si Rhea ng malinaw?" Napayuko si Aling Maritz. 3 linggo na. Pero hindi siya nawala, naririnig ko siya gabi-gabi. Muli na namang nagkatinginan sina Andoy at Lika. Ito na nga ba ang sinasabi ni Lolo Obet? Na ang mga nawawalang bata ay hindi basta nawawala, kundi kinukuha ng mga nilalang na hindi mo basta makikita. Bulong ng gabi kinagabihan, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Sa tuwing sasapit ang alas 10 ng gabi, tila may napipintong masama. Ang mga ilaw sa bawat bahay ay pinapatay. Walang tao sa kalsada. Sarado ang mga bintana. Parang may curfew, ngunit walang sinasabing batas. Sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang bumukas ang radyo sa lumang outpost, kahit hindi ito nakasaksak. May boses ng bata. "Itago niyo ako, itinatago ako ng nanay ko, pero kinuha pa rin nila, tulungan niyo ako." Tumayo si Lika, at agad pinatay ang radyo, ngunit nang ihiga niya ito, bigla ulit itong bumukas. "Nakatingin sila sa inyo," napamura si Andoy. "Anong kalokohan to?" Pagtingin niya sa labas ng bintana, may isang lalaking nakatayo sa may post ng kalsada. Matangkad. Maputla. Nakatitig. Nang kumurat si Andoy, biglang nawala ang lalaki. Ang pagbisita ni Lolo Obet kinabukasan, bumalik si Lolo Obet sa outpost, may dalang bote ng langis, ilang dahon ng lagundi, at isang lumang aklat. Hindi ito basta kasong kriminal, ani Lolo Obet. May kasunduan ang lugar na ito, matagal nang binayaran ang katahimikan ng purok, kapalit ang ilang buhay. "Anong klaseng kasunduan?" tanong ni Andoy. Nagsimula ito sa panahon pa ng mga Kastila. Nang pahirapan ng mga sundalong dayuhan ang mga taga-baryo, isang matandang babae ang lumapit sa mga espiritu ng kagubatan para humingi ng tulong. Pinatay ng mga espiritu ang mga sundalo, kapalit, buwan-buwan ay may isang alay. Hanggang ngayon, gulat na tanong ni Lika. Pero ang kasunduan ay matagal nang naputol. Ang mga aswang ngayon hindi na sumusunod sa kasunduan. Nagugutom na sila. Kumukuha na sila ng hindi dapat. Mga alamat na buhay pa. Habang kinakausap nila si Lolo Obet, ipinasilip nito ang isang lumang mapa ng purok. May 3 parte, sentro, burol ng pananahimik, at lungga ng itim na dugo. Ayon kay Lolo Obet, ang ilungga ng itim na dugo ay ang pinaniniwalaang pinagtataguan ng pinuno ng mga aswang. Isang kuweba sa gitna ng gubat, nababalutan ng mga punong hindi tinatablan ng apoy. Doon dinala ang mga batang kinukuha nila. Pero hindi lahat ay pinapatay. May iba, ginagawa nilang kanilang uri. Kakaibang gawin ng mga residente. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, napansin ni Lika na marami sa mga residente ay hindi kumikibo kapag tinatanong. Para bang may takot silang nagsasalita. May isa pa nga na pilit nililinis ang bakuran kahit gabi, habang pabulong na nagdadasal.
Isang gabi, may batang biglang lumapit sa outpost, umiiyak. Ate, kuya tulungan niyo po ako, ayaw nila akong paalisin dito. Anong pangalan mo? Tanong ni Lika. Rie po. Napalunok si Lika. Saan ka nakatira? Diyan lang po pero hindi na ako pwedeng bumalik. Nang titigan ni Andoy ang bata, napansin niyang walang anino ang paa nito sa sinag ng buwan. Paglingon niya kay Lika, wala na ang bata. Pag-akyat ng lunas at dilim sa huling bahagi ng ikalawang yugto, nagpa siya ang magnobyo na mag-ikot muli sa buong purok para hanapin ang mga posibleng lugar kung saan ikinukubli ang mga bata. Pumasok sila sa isang bakanteng bahay sa gilid ng kakahuyan. Sa loob, may mga lumang larawan ng mga batang halos pareho ang mukha, ngunit may mga mata na tila punit sa bawat litrato. Sa sahig ay may mga nakaukit na simbolo. At sa pader, isang mensaheng nakasulat sa dugo, isa sa inyo ay hindi na tao. Mag-aalas 2 na ng madaling araw, pero gising pa rin sina Andoy at Lika sa loob ng lumang barangay outpost. Hindi na nila ininda ang puyat o takot, mas nang inibabaw ang gutom nilang malaman ang buong katotohanan tungkol sa Purok San Martin. Mga simbolo ng kadiliman, muling pinagmasdan ni Lika ang mga simbolong nakita nila sa sahig ng abandonadong bahay. Parang sinaunang sulat, may pagkakahawig sa mga ukit na ginagamit sa mga ritual ng mga katutubong albularyo, pero mas magulo at madugo ang pagkakaguhit. Kumuha siya ng litrato at ipinakita ito kay Lolo Obet kinabukasan. Tumahimik ang matanda. Pinagpawisan ito kahit malamig ang simoy ng hangin. Iyan ay selyo ng pagkakatali. Ibig sabihin, ang bahay na iyan ay naging dambana, isang lugar kung saan ginagawa ang pagtawid ng dugo. Pagtawid ng dugo, tanong ni Andoy. Ito ang ritual ng mga aswang kung saan binubura ang kaluluwa ng isang inosente at pinapalitan ng itim na hininga ng pinuno nila. Sa sandaling matapos ito, ang bata ay hindi na siya, isa na siyang nilalang na kagaya nila. Ang itinatagong talaan habang patuloy ang investigasyon, may isang matandang babae ang lumapit sa kanila sa gitna ng ulan. May dala siyang sako ng mais, kunwari ay nagtitinda, pero may siniksik siyang envelope sa ilalim ng laman. Tahimik lang niya itong iniabot kay Lika, saka naglakad palayo, hindi lumingon. Binuksan nila ang envelope sa loob ng outpost. Nasa loob nito ang isang lumang talaan ng barangay, pero may kakaibang pahina sa dulo, may listahan ng mga bata, may pangalan, petsa ng kapanganakan at petsa ng pagkawala. Ang nakakagimbal, may pahina para sa hinaharap at doon ay nakasulat, Disyembre 5, anong ibig sabihin nito? Gulat ni Andoy. Bakit nandito ang pangalan mo? Disyembre 5, iyon ang eksaktong araw ng kanyang kaarawan. Ang pagbubunyag ni Lolo Obet, muling pinuntahan nila si Lolo Obet, dala ang talaan. Tahimik lang ang matanda habang binabasa ito. Pagkatapos ay lumingon ito kay Lika, diretsyo sa mata. Hindi mo pa ba nararamdaman, iha? Hindi mo pa ba naaamoy ang dugo tuwing gabi? Hindi mo pa ba naririnig ang mga boses kahit wala kang kasama? Napakunot noo si Lika. Paano nyo? Ikaw ay isa sa kanila. Nag-init ang katawan ni Lika. Napaatras siya, nanginginig. Hindi imposible, tao ako, ang nanay mo ay pinaglihi ka habang nakatira sa purok na ito. Nasa tiyan ka pa lang, sinubukan ka ng kunin ng mga aswang. Pero nilabanan iyon ng ina mo gamit ang dasal at pangontra. Hindi ka naging ganap na aswang. Pero kalahati ng pagkatao mo ay kanila. Ang alaala ng ina, bigla siyang nakaramdam ng panginginig sa likod ng kanyang batok. May sumulpot na alaala sa kanyang isipan, alaala na matagal na niyang tinabunan. Ang nanay niya isang gabi, umiiyak habang pinapahid ng langis ang tiyan. May inaalay na manok sa harap ng altar. May sigaw sa labas ng bahay noon. At may mga mata sa dilim. Naalala ni Lika ang sinabi ng matanda sa Maynila bago sila umalis, hindi lahat ng mukhang tao ay tao. Ngayon, mas totoo na yon kaysa kailanman. Ang plano ni Andoy habang nahihirapang tanggapin ang revelasyon, si Andoy naman ay pinilit manatiling kalmado. Mahal niya si Lika at hindi mahalaga kung may bahid ng kadiliman ang dugo nito. Ang mahalaga, kasama niya ito at laban sila sa kabuktutan ng mga aswang. Lika, kung totoo man to, mas kailangan ka ng lugar na to, alam mo ang kalaban. Mas kaya mong labanan sila dahil hindi ka nila ganap. Humugot ng malalim na hininga si Lika. Gagamitin ko kung anong meron ako para tapusin ang sumpa sa lugar na to, ang pangitain sa gubat. Sa gitna ng pananaliksik nila, nagdesisyon ang dalawa na pumasok sa burol ng pananahimik, isang parte ng kagubatan na tinatawag ng mga lokal bilang lupang walang tunog.
Ayon sa kwento, kahit sumigaw ka rito, wala kang maririnig, parang pinapatay ng lupa ang tunog. Pagdating nila roon, biglang tumigil ang mga insekto sa pag-ingay. Walang hangin. Walang ihip. Wala. Habang nakatayo sila sa gitna ng mga puno, biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa lilim, isang babae na duguan ang mata, nakasuot ng lumang saya, at may mga kuko na mahabat matulis. Hindi kayo ang una. Pero baka kayo ang huli. Pagkakasabi niyon, naglaho siya na parang usok. Dumating na ang araw na pinakakinatatakutan ng magnobyong pulis, ang sandaling wala ng atrasan, wala ng babalikan. Kailangang harapin ang ugat ng kasamaan sa Purok San Martin, ang lungga ng itim na dugo. Ang paghahanda ni Lika pagka-uwi nila mula sa kabubatan, hindi na nag-aksaya ng oras si Lika. Sa harap ng salamin sa lumang outpost, kinuha niya ang bote ng langis na bigay ni Lolo Obet at ipinahid ito sa kanyang leg, dibdib at braso. Habang ginagawa ito, nagsimula siyang makaramdam ng init, hindi lang sa balat, kundi sa loob ng kanyang katawan. Parang may gumigising sa loob ng kanyang dugo. Bigla siyang napahawak sa ulo. Tumindi ang pintig ng puso niya. Sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang paligid at may narinig siyang bulong. Ikaw ay hindi ganap na kanila, pero hindi ka rin ganap na atin. Nang dumilat siya, nakatayo sa likod niya si Andoy, hawak ang kanyang balikat. Ano man ang mangyari, Lika, hindi kita iiwan. Ang gabay ni Lolo Obet sa huling sandali bago sila tumulak, muling dumalaw si Lolo Obet. May dala siyang lumang kahon na yari sa kahoy na may ukit ng mga sagradong simbolo. Pagbukas nito, inilabas niya ang tatlong gamit, isang kutsilyong may hawak ng sungay ng kalabaw, sinasabing ginagamit lamang sa pagputol ng tali sa kaluluwa. Lingga ng pananggalang, isang pulseras na gawa sa buhok ng babaylan at balat ng ahas. Itim na kandila, ginagamit upang ilabas ang anyo ng hindi nagpapakita. Hindi basta sundalo o baril ang kailangan sa laban na ito, paliwanag ni Lolo Obet. Dapat kayong magtitiwala sa paniniwala. Kahit may kaba, tinanggap ni Lika ang lahat ng gamit. Ang paglalakbay sa gubat mag-aalas 12 ng gabi nang tumulak ang magnobyo patungo sa lungga ng itim na dugo. Ayon sa mapa ni Lolo Obet, matatagpuan ito sa pinakagitna ng kabubatan, kung saan laging malamig at laging basa ang lupa. Habang papalalim sila sa gubat, napansin ni Andoy ang mga puno, tila lumalapit, parang nabubuhay. May mga mata. May mga mukha. Huwag kang hihinto, sambit ni Lika. Nililinlang lang tayo ng kabubatan. Makalipas ang halos isang oras ng tahimik na paglalakad, narating nila ang isang malawak na clearing at sa gitna, may kuweba. Ang bibig nito ay may bakas ng tuyong dugo. At may mga kamay na waring pilit na lumabas, ngunit nanigas na parang batong hubog. Ang pagpasok sa lungga bago sila pumasok, sinindihan ni Lika ang itim na kandila. Walang apoy na lumabas, bagkus, ang paligid nila ay unti-unting nagbago. Ang dilim ay naging parang usok. Ang mga aninong hindi nila nakikita kanina, ngayon ay malinaw na. Sa mga dingding ng kuweba, may mga gumagalaw na nilalang, mga nakabaluktot na katawan ng bata, babae, matanda. Wala silang mata. Puro ngipin. Puro kuko. Sila ang mga alay ngunit hindi natapos ang ritual. Naging patay na buhay. Tahimik na pumasok ang dalawa. Bawat hakbang ay tila may laman, para bang nilulunok sila ng lupa. Ang ritual ng itim na dugo sa pinakailalim ng kuweba, natagpuan nila ang dambana ng itim na dugo. Nakatayo sa gitna ang isang nilalang, hindi mo matukoy kung lalaki o babae. Ang balat nito ay parang balat ng ahas. Ang mata, puti. Ang ngiti, mahaba at mapula. Sa wakas, ang itinakdang pagbabalik, naglakad ang nilalang palapit kay Lika. Ang kalahating sa amin at ang kanyang tagapag-alay. Napatingin si Lika kay Andoy. Ano raw? Hindi mo ba alam, patuloy ng nilalang? Sa bawat pagbabalik ng isang anak ng dilim, kailangan ng isang pusong dalisay, isang pusong tunay na umiibig. Siya ang alay mo, Lika. Ang laban para sa kaluluwa, biglang sumiklab ang apoy sa paligid. Ang mga multong bata ay nagsimulang lumabas sa pader. Nakapalibot na sila. Hinugot ni Lika ang kutsilyo ni Lolo Obet. Hindi ako kanila. At lalong hindi ko isasakripisyo si Andoy. Itinutok ng nilalang ang isang kamay kay Andoy at bigla itong bumagsak, parang nawalan ng malay. Tumakbo si Lika palapit, ngunit hinarang siya ng mga multo. Pinikit niya ang mata at dinasalan ang pangontra. Sa ngalan ng liwanag at ng ina kong nag-alay ng buhay, bumalik kayo sa dilim kung saan kayo nararapat.
Nagliwanag ang kutsilyo sa kanyang kamay. Tinaga niya ang paligid, isa-isang naglaho ang mga nilalang. Sa wakas, hinarap niya ang nilalang sa dambana. Kung kailangan ng sakripisyo ako na lang. Tinutok niya ang kutsilyo sa sarili niyang dibdib, ngunit bago niya ito itarak, biglang bumangon si Andoy at hinampas ng palakol ang dambana. Gumuho ang paligid. Pagguho ng lungga sa pagbagsak ng dambana, nagsimulang maglaho ang lahat. Ang mga multo, ang nilalang, ang apoy, ang anino, lahat naglaho. Niyakap ni Andoy si Lika, duguan, pero buhay. Sa huling sandali bago sila mawalan ng ulirat, narinig nila ang isang boses, natapos na ba o magsisimula pa lang? Matapos ang pagbagsak ng dambana at ang pagbura sa nilalang ng dilim sa loob ng lungga ng itim na dugo, inakala ni Andoy at Lika na tapos na ang lahat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may mas matinding banta ang dahan-dahang gumigising sa pusod ng lupa at sa loob ng kanilang mga sarili. Pagmulat sa gitna ng uling pagmulat ng mata ni Lika, siya ay nasa gitna ng abo at lupa. Wala si Andoy. Wala ang kuweba. At higit sa lahat, wala siyang naririnig. Tahimik ang paligid. Hindi katahimikan na tulad ng gabi, kundi isang uri ng malalim na kawalan. Tumayo siya at tiningnan ang paligid, isang malawak na kapatagan ng abo, may usok, at sa gitna nito isang bata. Nakatalikod ito. Nakaputi. Nakayuko. Lumapit si Lika. Ikaw ba ang nawawalang kaluluwa? Ikaw ba ang gusto nilang iligtas? Ngunit pagharap ng bata, nanindig ang balahibo niya, ang mukha ng bata ay siya rin. Ngunit mas bata. At ang mata nito'y puro itim, walang puti. Hindi ka nila iniligtas. Ginamit ka lang nila upang bumangon akong muli. Biglang nagliyab ang paligid. Mula sa likod ng bata, tumindig ang apoy, at lumabas ang isang aninong babae, may pulang saya, may mga pakpak ng paniki, at mga kuko ng manananggal. Ang ina ng kadiliman, nako ang ina ng mga inilaan sa dilim. Ako ang bumuhay sa mga nilimot ng liwanag. At ikaw, Lika, ikaw ang huling ugnayan. Ang nilalang ay tila si Lika rin, ngunit mas matanda, mas matikas, mas malupit. Sa'yo isinalin ang huling bahagi ng itim na dugo. Sa pagbagsak ng dambana, naputol ang bilangguan. Ngayon, ako'y bumangon dahil sa'yo. Muling sumigaw si Lika. Hindi ako kagaya mo. Totoo. Ikaw ay mas malakas. Biglang napansin ni Lika na ang lupa ay umuusok mula sa kanyang paa. Tila may mga ugat na itim na unti-unting lumilitaw sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang kinakain ng apoy na hindi nasasaktan, ngunit parang nagsasama sila. Pagbalik ni Andoy, nagising si Andoy sa labas ng kabubatan. Tila iniluwa siya ng lupa. Nagmadali siyang bumalik sa lugar ng lungga, ngunit wala na ito. Wala na ring bakas ni Lika. Galit. Takot. At pagkatalo. Sa kanyang muling pagkonsulta kay Lolo Obet, binigyan siya nito ng huling revelasyon, Lika ay hindi na basta tao. Ngunit hindi rin siya kasamaan. Siya na ngayon ang sisira o magpapatuloy sa sumpa, depende sa pipiliin niya. Paano ko siya mahahanap? Hanapin mo ang apoy na hindi umuusok. Sundan mo ang dasal ng mga kaluluwang nawalan ng boses. At tandaan mo, huwag kang tumingin sa mata ng reyna. Ang sigaw ng San Martin sa baryo, may kakaibang nangyayari. Ang mga alagang hayop ay nagwawala. Ang mga bata ay nagsasalita ng wika ng hindi nila alam. At sa gabi, may makikitang apoy na umiikot sa gitna ng bundok. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magsakripisyo ng mga manok at baboy sa harap ng bahay. Ang matatagal ng tahimik ay nagsusumamo sa langit. Bumangon ang reyna, bumangon na muli, ang pakikipag-usap sa dilim sa loob ng sarili niyang isipan, lumalaban si Lika. Nakakulong siya sa pagitan ng dalawang anyo, ang siya bilang pulis at ang siya bilang anak ng kadiliman. Ang mga alaala ng pagkabata niya, ang mga bangungot na dati niyang binabaliwala, isa-isa nang lumilinaw. Mga gabi ng malalakas na sigaw, mga hayop na patay sa paligid ng bahay, at ang ina niyang palaging pagod at tahimik. Ngayon, nauunawaan na niya, hindi siya pinoprotektahan kundi pinipigil. Anak, kung naririnig mo ako, boses ng kanyang ina, lumitaw sa kanyang alaala. Kung darating ang araw na kailangan mong pumili, piliin mong magmahal kahit masakit. Dahil iyon ang tunay na kapangyarihan. Ang matandang manggagamot habang sinusundan ni Andoy ang bakas ni Lika, nakasalubong niya ang isang matandang babae sa isang dampa sa gilid ng bangin. Isa siyang babaylan, at siya lang ang natitirang tunay na tagapag-ingat ng lihim ng San Martin.
Kung gusto mong iligtas si Lika, kailangan mong ialay ang huli mong hininga. Bakit? Dahil ang kadiliman ay nakagapos sa puso. At ang pag-ibig lang ang may kapangyarihang putulin ito, kahit ang kapalit ay ang iyong buhay. Sa gitna ng gabi, habang nakatayo sa lumang sementeryo si Lika, nagkakabisa ng mga lumang wika, dinudumog ng mga nilalang ng dilim na yumuyuko sa kanya, may isang pulso na bumabagabag sa kanya. Isang tibok ng puso. Isang hiningang pamilyar. Isang pagmamahal na hindi kayang tabunan ng kadiliman. Ang pagdating ni Andoy, lumapit si Andoy, duguan ang katawan, hawak-hawak ang talisman ng babaylan sa kanyang kaliwang kamay, at sa kanang kamay ay ang matalim na kutsilyo na inukit mula sa buto ng kanyang ama. Lika, tinig niya ibasag, nanginginig, kung totoo ngang ikaw na ang reyna nila, kung ikaw na nga ang ilaw sa dilim, pakiusap, alalahanin mo kung sino ka bago mo sila narinig. Tumigil si Lika. Tumigil din ang mga aswang na nakapaligid. Huminto ang apoy. Sa unang pagkakataon, natigilan ang buong paligid. Ako ang itinakdang reyna, mahina ngunit buo ang boses ni Lika. Ako ang ugnayan ng lumipas at ng kasalukuyan. Ang katawan kong ito ay piniling sisidlan ng dugo ng mga itinatwa ng mundo. Lumapit si Andoy kahit nanginginig. Kung ganun, bakit tumutulo ang luha mo? Hindi sinagot ni Lika. Ngunit ang luha sa kanyang pisngi ay totoo. Bagamat nababalutan siya ng kapangyarihan, may bahagi pa rin sa kanya na humihinga bilang tao. Ang alay ng pag-ibig, hinubad ni Andoy ang kanyang pulseras ng pananggalang at inialay ito kay Lika. Ako ang handang ialay ang sarili, hindi para sa sanlibutan, hindi para sa bayan, kundi para sa iyo. Wag, Andoy. Kung isusuko mo ang buhay mo, tuluyan akong magiging kanila. Kung ganun, mas pipiliin ko pang mawala, kaysa makitang tuluyan kang mawala sa sarili mo. Habang isinusuko ni Andoy ang sarili, dahan-dahang lumiliwanag ang paligid. Ang mga anino ng mga aswang ay nagsimulang umurong. Ang lupa ay umuga. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang sumigaw, hindi sa tagumpay, kundi sa pagkatalo. Hindi mo maaaring tanggihan ang itim na dugo, sigaw ng matandang nilalang na unang yumuko sa kanya. Ikaw ang piniling katawan. Ikaw ang katawan ng pagbangon. Ngunit humakbang si Lika palapit kay Andoy. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Ang huling desisyon, ako ay itinakda, ngunit hindi ako alipin. Biglang binunot ni Lika ang kutsilyo ni Andoy at itinarak ito sa lupa. Nagliyab ang paligid. Tumindig ang apoy na puti, isang apoy ng paglaya. Ang dugo ko ay akin. Ang katawan ko ay hindi para sa inyo. At ang puso ko ay kanya. Tumili ang mga nilalang ng dilim. Isa-isang nagliyab. Ang mga aninong yumuko sa kanya ay naging abo. Ang mga multo ng nakaraan ay bumalik sa lupa. Ang lupa ay nagsara. Ang sementeryo ay muling nanahimik. Pagbagsak ng reyna, pagkatapos ng lahat, bumagsak si Lika sa bisig ni Andoy. Wala siyang sugat, ngunit tila nawala ang lakas ng kanyang espiritu. Nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaban pa rin sa loob. Andoy, pagod na ako. Parang may bahagi sa akin na namatay. Hindi ka nag-iisa, sagot niya. Kung may namatay man, may isinilang rin. Sa pagsikat ng araw, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Purok San Martin, walang narinig na alulong sa kabubatan. Walang namatay na hayop. Walang nawawalang tao. Ang pagbabalik sa baryo, bumalik ang magnobyo sa baryo, ngunit hindi na sila gaya ng dati. Si Lika ay tinuring na sagradong tagapag-ingat ng katahimikan. Hindi siya kinatakutan, kundi iginagalang. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kapayapaan. Si Andoy, bagamat nasugatan sa katawan, ay pinalad sa puso. Siya ang tinuring na bantay ng bagong panahon sa San Martin. Ang lihim na naiwan, ngunit sa huling gabi, bago sila umalis sa baryo, habang si Lika ay nag-iisa sa lumang outpost, may isang bata ulit na lumitaw sa kanyang panaginip. Ang batang iyon ay siya pa rin, pero ngayon nakangiti na. Hindi na maitim ang mata. Hindi na duguan. Salamat. Pinalaya mo ako. Pagdilat ni Lika, may bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang simula ng bagong siglo, hindi man sila bumalik sa syudad bilang mga simpleng pulis, naging tagapagturo sila ng kababalaghan sa mga akademya. Ang kwento nila ay hindi agad pinaniwalaan, ngunit sa mga baryong gaya ng San Martin, palaging may bumubulong tuwing gabi, ang reyna ng dilim ay hindi naalipin. Siya'y nagising bilang tao. Matapos ang mahaba at madugong pakikipagsapalaran sa Purok San Martin,
tuluyan nang bumalik sina Andoy at Lika sa Maynila. Ngunit hindi na sila simpleng pulis. Sila na ngayon ay under special observation ng isang lihim na unit ng gobyerno dahil sa ulat nilang may kinalaman sa mga aswang, supernatural na nilalang, at mga ritual na bumabago sa pisikal at espiritual na anyo ng tao. Ang tahimik na buhay na inaasam nila unti-unti nang lumalabo. Panibagong simula, panibagong lihim sa unang buwan, tila normal ang lahat. Si Lika ay nagsimulang magturo bilang lecturer sa isang criminology school, habang si Andoy naman ay bumalik sa regional office bilang intelligence analyst. Ngunit kahit sa kaswal na pamumuhay, may mga palatandaan na lumilitaw sa paligid nila. Minsan, sa mga salamin, hindi nakikita ang refleksyon ni Lika. Isang gabi, nakita ni Andoy na natutulog si Lika habang bulong ng bulong sa wikang hindi niya kilala. Sa araw ng eklipse, lahat ng halaman sa beranda nila ay nalanta, maliban sa itim na rosas na kusang tumubo sa paso. Sinubukan nilang baliwalain ang mga ito. Ngunit ang isang hindi nila alam, may isa pang espiritu ang nakasunod sa kanila mula sa San Martin. Ang lihim ng Black Ops, Unit Lo isang araw, ipinatawag sila ni Col Montero, isang mataas na opisyal ng gobyerno, para sa isang classified mission briefing. Hindi kami tumawag sa inyo para sa operation. Tinawag namin kayo dahil may nangyayaring sunod-sunod na pagpatay sa lungsod. At sa bawat crime scene, may nakita kaming pare-parehong marka, isang palong ng manok, duguan, at may ukit ng lumang simbolo ng Visayan Babaylan. Nagulat si Lika. Kinilabutan si Andoy. Sa tingin namin, hindi ito ordinaryong kulto. May nagsasanib na bagong samahan, ang tawag nila sa sarili nila ay anino ng bagong dugo. Ang paglitaw ng bagong kaaway sa isang surveillance video na pinakita sa kanila, nakita nila ang isang misteryosong babae na tila naglalakad ng di napapansin ng tao. Nakasuot ito ng modernong coat, ngunit may makapal na alahas na kahawig ng sinusuot ng mga baylan sa lumang panahon. Ngunit ang mas nakakagulat, kamukha ito ni Lika. Ngunit mas matanda. Mas brutal ang kilos. At ang mga mata nito ay tila hindi tao. Hindi ito ako, mahina niyang sambit. Pero alam kong konektado siya sa akin. Nagsimulang lumitaw sa mga bangungot ni Lika ang mga larawang hindi niya maalala, mga nilalang na nabubuhay sa ilalim ng lungsod, mga ritual na isinasagawa sa abandonadong estasyon ng tren, at mga sanggol na isinakripisyo para sa pagbabalik ng tunay na reyna ng lupa. Ang dugo ay nasa yane dahil sa mga kakaibang sintomas ni Lika, pinag-aralan ng unit yan ang kanyang dugo. Natuklasan nila na ang kanyang genetic code ay unti-unting nagbabago, may bahagi ng aswang, may bahagi ng tao, at may bagong sekwensyang hindi nila maipaliwanag. Hindi lang ikaw ang carrier. Ikaw ang binhi. At kung hindi natin mapipigilan baka ikaw rin ang maging tulay ng bagong lahi ng mga nilalang. Dito na pagtanto ni Lika, ang ritual sa San Martin ay hindi pa tapos. Ang lihim ng abandoned station isang gabi, habang sinusundan ang isang lead, nakarating sina Andoy at Lika sa isang abandonadong istasyon ng tren sa ilalim ng syudad, isang lugar na matagal nang isinara matapos ang sunog dekada na ang nakalipas. Ngunit sa ilalim nito ay may bagong baryo, isang komunidad ng mga nilalang na hindi ganap na tao, mga aswang na matagal nang nagtago sa lungsod, mga engkanto na nawalan ng kaharian, at mga taong nagtatago ng kapangyarihan sa normal na anyo. Sa sentro ng komunidad, ang babaeng kamukha ni Lika. At ang pangalan nito, Dumaalon. Pagharap sa kambal sa anino, habang nakatayo sa harap ng komunidad, ipinahayag ni Dumaalon, hindi ako multo. Hindi rin ako panaginip. Ako ang refleksyon ng iyong iniiwasan. Ako ang kapangyarihang tinanggihan mo sa San Martin, ako ang bahagi mong iniwang buhay sa ilalim ng lupa. Ngayon, bumalik ako upang kunin ang karapat-dapat sa akin. Nanginginig si Lika. Hindi mo ako. Hindi ikaw ang totoo. Ngunit sumagot si Dumaalon, bakit ikaw ang sinusundan ng anino, hindi ako? Simula ng digmaan sa lungsod habang lumalalim ang gabi, lumalaganap ang kaguluhan, sunod-sunod na nawawala ang mga batang may birthmark na bilog sa batok. Ang mga ospital ay nagre-report ng hindi maipaliwanag na pagkaubos ng dugo ng ilang pasyente. At may bagong lumalabas sa mga hisi, mga nilalang na lumilipad, sumasagitsit, at dumaraan sa pader. Ang lungsod ay unti-unting nagiging San Martin, ngunit mas moderno, mas mabilis, at mas mahirap sundan. At si Lika, unti-unting nararamdamang tinutukso siya ng kapangyarihang minsan niyang tinalikuran. Ang lungsod ay hindi na ang dating Maynila. Sa bawat sulok, may naririnig na bulong.
Sa bawat madilim na eskinitang dati tahanan ng kriminal, ngayon ay ginagalawan ng mas malalang nilalang. At sa gitna ng kaguluhang ito, si Lika ay kinikilala ng mga nilalang sa ilalim ng lupa bilang ina ng pagbangon. Ngunit sa kanyang puso, isa lang ang tanong, hanggang saan ang kayang ibigay ng isang pusong dating tao? Iyan ay pagbangon ng anino sa tulong ng mga nilalang ni Dumaalon, isang masalimuot na ritual ang isinagawa sa abandoned station sa ilalim ng lungsod. Layunin nitong ganap na pagsanibin ang anino ni Lika sa kanyang katawan upang maibalik ang puno ng dugo, isang lumang nilalang na may kapangyarihang magbalanse o magwasak ng mundo ng tao at ng mga nilalang. Isang pulutong ng mga nilalang mula sa iba't ibang uri ang naroroon, mga inkantong itinapon sa lungsod, mga taong nagbenta ng kaluluwa para sa galing at yaman, at mga aswang na gustong bawiin ang pwesto nila sa mundo. Ngunit hindi sila ang dapat matakot. Si Dumaalon ang tunay na panganib. Ay Andoy, Dene huling bantay habang sinusubukan ng unit na pigilan ang pagkalat ng kaguluhan, iniwan ni Andoy ang ahensya upang tahimik na bantayan si Lika. Sa kanyang sariling investigasyon, nadiskubre niya na ang ugat ng kapangyarihan ni Lika ay nakatali sa isang sinaunang kasulatan na tinatawag na Batas ng Kadiliman, isang ritual na nagtatakda kung sino ang dapat mabuhay bilang tulay ng mga mundo. At sa kasulatan, malinaw ang nakasulat, ang piniling sisidlan ay dapat mapili ng kanyang sariling puso. Kung hindi siya pipili, ang dilim ang pipili para sa kanya. Ibig sabihin, kung hindi pipili si Lika ng panig, pipiliting ang kinin ng kadiliman ang kanyang katawan habang buhay. Yan ay pagtitipon na lungsod isang gabi, habang sabay-sabay na nagkakaroon ng mga kaso ng pagpatay sa iba't ibang lugar ng Maynila, unti-unting nagsama-sama ang mga nilalang sa isang lugar, ang sentrong estasyon sa ilalim ng lungsod, kung saan matatagpuan ang sinaunang altar ng anino. Doon, sa gitna ng dilim, lumitaw si Lika. Suot ang puting damit na ngayoy duguan na sa laylayan. Sa kanyang likuran, humihiyaw sa pagkagutom ang mga nilalang. Ako ang laman ng propesya. Ako ang may dugong pinaghalo ng tao at dilim. Ako ang tulay. Ako ang huling batas. Ngunit bago pa man maipagpatuloy ang ritual, lumitaw si Andoy, sugatan, may hawak na lamparan na may sagradong apoy. Hindi ikaw ang batas. Hindi ikaw ang itinalaga. Ikaw ay may kalayaan. At ang kalayaan mo ay may presyo. Yan ay pagpili habang nagsasagupa ang mga nilalang at ang puwersa ng unit L sa itaas, nasa altar si Lika, pinapipili ng sinaunang espiritu, kadiliman o liwanag. Kapangyarihan o pag-ibig. Pagiging reyna o pagiging tao. Lumingon siya kay Andoy. Lumingon siya sa mga nilalang na sumusunod sa kanya. At sa huli, pumikit siya at biglang inilabas ang pusong aswang mula sa kanyang dibdib. Hindi ako alipin. Hindi ako diyosa. Ako ay si Lika at ito ang huling batas ng kadiliman, ang kalayaan ay laging pinipili. Itinapon niya ang pusong iyon sa sagradong apoy. Iyan ay pagkawala ng dilim sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga nilalang. Isa-isa silang nagliyab. Ang sagradong altar ay gumuho. Ang mga aninong lumulutang ay naging abo. At si Dumaalon, ang itim na anino na kinikilalang reyna, ay lumuhod at nawala sa hangin. Ang lungsod ay natakpan ng puting ulap, tila usok ng isang siglo ng kadiliman na ngayoy tuluyang lumaya. Yan ay kapalit ngunit may kapalit ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng ritual bumagsak si Lika. Hindi na siya huminga. Hawak-hawak ni Andoy ang kanyang katawan, pilit siyang ginising. Gising ka, Lika. Tapos na nanalo ka. Ngunit wala ng tugon. Biglang lumiwanag ang katawan ni Lika. Sa huling pagkakataon, dumilat siya, ngunit ang mga matay hindi na aswang, hindi rin tao. Isang bagong anyo. Tahimik niyang sinabi, "Salamat, Andoy. Pinili mong mahalin ako kahit ako pa ang kadiliman." At sa isang huling hinga, siya'y nawala sa hangin, parang usok na nawala sa dapit hapon. Epilogo, Danye, bagong alamat lumipas ang mga taon. Walang ibang alam ang lungsod kundi ang isang misteryosong sunog sa ilalim ng istasyon, na kumitil ng maraming buhay, ngunit nagpatigil ng sunod-sunod na pagpatay at misteryosong pagkawala. Si Andoy ay hindi na bumalik sa serbisyo. Nagretiro bilang guro sa isang unibersidad, nagtuturo ng criminology, at ng mga kwentong hindi isinulat sa kasaysayan. Sa kanyang maliit na bahay, sa isang istante, may nakalagay na itim na bato, at sa ilalim nito, isang sulat na isinulat niya, hindi lahat ng may halimaw ay masama. Minsan, sila pa ang pumipigil sa mismong impyerno.
5.